Ingrid, pakicheck naman kung pantay ang eyeliner ko. Parang medyo tabingi ang kaliwa. Nakaka-stress. Huminga ng malalim si Ingrid habang nakatitig sa refleksyon ng boss niya sa salamin ng elevator. Si Marcelo, ang CEO ng Monteverde Company at ang lalaking kayang magpa-shutdown ng buong kumpanya sa isang iglap lang ng mga daliri niyang laging bagong manicured. Pantay na po, Sir Marcelo. Super ganda na po ang tingin ko sa inyo, promise. Walang ganang sagot ni Ingrid habang yakap ang sandamakmak na folders. Yung totoo, kasi kung hulas na ako sasabihin mo, ayoko ng plastic, baka matunaw ako sa init ng Pilipinas. Hirit pa ni Marcelo habang inaayos ang suot na pink silk necktie na tanging siya lang yata ang may kayang magsuot ng ganito. Ito ang buhay ni Ingrid bilang assistant secretary. Hindi lang schedule ng meetings ang kanyang hawak, pati shade ng lipstick at ang mood swings ni Marcelo. Well, kabisado na kasi niya ito at kung itatanong ng mga tao kung bakit hindi siya nahuhulog sa charm ng boss niya na daig pa ang leading man sa K-drama sa sobrang kagwapuhan, isa lang ang isasagot niya. Mas malandi pa si Marcelo sa kanya. Paano ka naman mai-inlove sa lalaking mas magaling pang mag-aura at mas mahaba pa ang pilantik ng daliri kaysa sayo? Mas babae pa siya kay Ingrid. Ngunit nagbago ang lahat. Isang celebration para sa isang malaking contract na kanilang nakuha. Maraming alak, sobrang daming tequila. At dahil broken-hearted si Marcelo, dahil iniwan daw ito ng boylet nito na si Troy, ay nauwi ang lahat sa iyakan, damayan at sa hindi inaasahang pangyayari. Wala ni sa hinagap ni Ingrid na iyon ay mangyayari. Nakatayo si Ingrid sa loob ng ladies' restroom ng opisina. Nanginginig ang mga kamay habang hawak ang isang maliit na puting stick. May 2 pulang guhit at malinaw. Matingkad, hindi maipagkakaila na positibo talaga. 2 buwan na, pero ngayon lang niya napagdesisyonan at ngayon lang niya naisip na baka naglalaman ng katawan niya at iba ang kanyang pakiramdam. Pati nga tiyan niya ay bumubukol na dahil sa nangyari sa kanila ni Marcelo. Pero wala siyang magagawa dahil tapos na. Ang kailangan na lang niya, ipaalam ito kay Marcelo upang malaman ang susunod na gagawin nila. Hindi naman pwedeng siya lang ang umako nito kung 2 naman silang gumawa. Hindi pwede to, pero wala akong choice. Paano nangyari to? Bakit ko to hinayaan? Bobo ka, Ingrid. Pinapagalitan niya ang kanyang sarili. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Naalala niya ang gabing yun, ang bango ni Marcelo na amoy lavender. Ang mga salitang binulong nito na hindi niya akalaing maririnig niya sa isang lalaking mas mahilig sa fashion shows kaysa sa basketball. Biglang bumukas ang pinto ng restroom at pumasok si Marcelo. Bit-bit ang kanyang retouch kit. Girl, bakit ang tagal mo rito? May meeting tayo in 5 minutes. At bakit ka namumutla? Don't tell me, hindi mo tayo pang blush on mo today. Tumingin si Ingrid kay Marcelo. Tumingin siya sa tiyan niya. Tapos, tumingin uli sa boss niyang abala sa pag-ayos ng buhok sa harap ng salamin. Sir Marcelo, ano yon, secretary dear? Make it fast. Time is gold and my face is diamond, so I need to retouch it. Buntis po ako. Napatigil si Marcelo sa pag-spray ng hairspray. Unti-unti siyang lumingon kay Ingrid. Nanlalaki ang mga mata at halos mabitiwan ang kanyang hawak na suklay. And so, sino ang ama? Yung guard sa lobby? The delivery boy ng tubig? Or baka naman yung model na tinitingnan mo sa billboard? Natawa pa ito na tila isang biro ang kanyang sinabi. Huminga ng malalim si Ingrid at tinitigan ng diretso ang boss niya. Ikaw po, sir. Ikaw ang ama. Nanahimik ito at nag-isip. Hinarap siya nito bago nagsalita. Excuse me? Tili ni Marcelo na halos marinig ang boses sa buong kumpanya. Ingrid, bakla ako. Bakla. Paano magiging amang isang reyna? Look at me. I wear concealer and this pink necktie. Pero sir, wala akong magagawa. Ikaw ang ama eh. Girl, parehas ng taguro ang hanap natin eh.
Sir, for your information, malaki din po ang inyo. Isang araw po ako nakaratay. Iniisip ko rin kung paano at kung anong sumapi sa inyo that night. Parehas po tayong nasa impluensya ng alak. Itong batang to, sir, maging ama ka dito. Hindi ko kaya to ng mag-isa. Oh dear, is this a nightmare? OMG, hindi kipay ang paborito ko kundi same as you. Sir, tama na kalandian, pwede ba? Be a father. Excuse me? Be a what? Be a mother, pwede pa. Ito ang kondisyon ni Marcelo. Dito na napagtanto ni Ingrid na ang pagbubuntis niya ay simula pa lang ng isang napakalaking sakit ng ulo. Nanatiling estatwa si Marcelo sa harap ng salamin ng ladies' room. Ang hawak niyang mamahaling hairspray nasa lapag na, tila nawala ng lakas ang kanyang mga kamay. Ang dati makulay at masiglang mukha ng CEO na si Marcelo ay biglang namutla. Hindi niya maipasok sa isipan niya ang sitwasyon ngayon. Parang hirap tanggapin ang kanyang kalooban kaya't pilit niyang iwinawak ito sa kanyang isipan at iniisip na prank lang. Ulitin mo nga ang sinabi mo, Ingrid. Baka kasi nabingi lang ako sa sobrang ingay sa labas. Mahinahon pero nanginginig ang boses na utos ni Marcelo. Huminga ng malalim si Ingrid. Inilahad niya ang PT kit sa harap ng mukha ng kanyang boss. Sir Marcelo, positive po. Buntis ako. At base sa kalendaryo ko at sa huling milagro na nangyari sa atin nung gabi ng anniversary ng kumpanya, ay ikaw lang po talaga ang salarin. Salarin? Ano ko, kriminal? Gosh! Tili ni Marcelo. Muntik na siyang mapatalon nang may pumasok na isang empleyado sa banyo. Agad niyang hinila si Ingrid papasok sa isang cubicle at nilak ang pinto. Siksikan sila sa loob. Amoy na amoy ni Ingrid ang pamilyar na pabango ni Marcelo. Isang mamahaling pabango na paborito nito. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito mabango para sa kanya, kundi nakakahilo. Sir, siksikan tayo rito. Masusuka ako sa pabango mo. Excuse me? $300 ang bote nito. At wag mo kong maser-ser ngayon. Ingrid, paano nangyari to? I mean physically, alam ko kung paano. No explanation about that dahil hindi ako mangmang. Pero bakla ako. Alam ng mga tao, ng pamilya ko at ng mga empleyado dito sa kumpanya. Pati na ang mga germs na nakakapit sa akin, for sure they know na mas gusto ko ang abs kaysa sa pechay. Sir, lasing tayo nun, diba? Umiiyak ka dahil iniwan ka po ni Troy. Sabi mo pa nga, Ingrid, bakit ang ganda mo tonight? Parang ikaw ang babaeng version ko. And then, ayun na. Paliwanag ni Ingrid. Pilit na inaalala ang gabing naganap. Napafacepalm si Marcelo. Sinabi ko yon, ang cheap ko namang mag-pick up line. My gosh, Ingrid, paano na ang reputasyon ko? Paano na ang pagiging muse ko sa susunod na meeting? Mawawala na ako ng corona. Sir, yun lang talagang inaalala mo? Ang corona mo sa rampahan? Paano naman ako? Paano tong dinadala ko? Bigla siyang naging emosyonal, marahil dala ng pagbubuntis. Hindi niya alam kung matatawa siya o maiinis sa reaksyon ng boss niya. Magiging ama ka, Sir Marcelo. Ama, tatay, daddy at papa. Yan lang ang pagpipilian mo. Parang nandidiri si Marcelo sa bawat salitang binibitiwan ni Ingrid. Don't use those words on me. Mukha ba akong daddy? Mukha akong mami. Ako ang maglilihit, akong magbubuntis. Ako ang... Oh my gosh. Biglang nanlaki ang mga mata ni Marcelo. Nag-crave ako sa manggang hilaw kaninang umaga, Ingrid. Ako ba ang buntis sa ating dalawa? Napabuntong hininga si Ingrid. Sir, ako po ang may matres. Ako ang buntis at ikaw ang ama. Malinaw po ba? Hindi malinaw. Malabong-malabo, Ingrid. Lumabas na nga tayo rito. Baka isipin nila kung anong ginagawa natin dito sa isang cubicle. Baka isipin nila, straight ako, kadiri. Pagbalik nila sa opisina ni Marcelo, agad na nilak ng CEO ang pinto at ibinaba ang lahat ng blinds. Naglakad-lakad siya ng pabalik-balik at ang kanyang pink na necktie maluwag na dahil sa stress, habang ang kanyang buhok ay medyo gulo na, isang bagay na bihirang mangyari. Ngayon lang talaga siya nahagard dahil sa stress kay Ingrid. Samantala si Ingrid, nakaupo sa leather chair, tahimik na nakatitig sa kanyang mga daliri.
Ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Assistant secretary lang siya at si Marcelo ang boss niya. Higit sa lahat, si Marcelo ay isang bading at mas maharot pa sa kanya. Okay, let's analyze the situation. Panimula ni Marcelo, sinusubukan ang kanyang CEO mode. Option A, ay itatanggi ko ito pero hindi ko kaya kasi may konsensya ako kahit papaano at ayokong mapunta sa impyerno. Baka pangit ang lighting doon. Option B, ay magpapakasal tayo. Pero kadiri Ingrid, I love you as a friend, as a sister, as an employee. But as a wife, no way highway. May papilantik pa ng kamay si Marcelo habang nagpapaliwanag sa kanya. Sir, sino namang nagsabing gusto kitang pakasalan? At kahit gwapo ka, ay mas marami pa ang collection mo ng heels kaysa sa akin. Hindi ko rin carry yun. Napatigil si Marcelo at tinaasan siya ng kilay. Aba, choosy ka pa. Swerte mo na nga kung magiging asawa mo ang isang Marcelo Monteverde. Pero point taken. So what's option C? Option C ay pananagutan mo ang bata. Simple as that. At maging magulang tayo kahit hindi tayo mag-asawa. Pero sir, paano nyo gagawin yun? Mas maarte ka pa sa akin sa lahat ng aspeto. Lumapit si Marcelo kay Ingrid at tinitigan ang tiyan nito. Dahan-dahan niyang inabot ang kanyang kamay. Pero bago pa ito dumampi sa tiyan ni Ingrid, bigla siyang napaatras. May gumagalaw na ba dyan? Baka sipain ako. Ayoko ng violence. Sir, 2 buwan pa lang to. Butot balat pa lang ang laki nito. Natatawang sagot ni Ingrid. Bahagyang gumaan ang loob niya dahil sa kakulitan ni Marcelo. Kahit alam niyang malaking problema ang hinaharap nila. Listen Ingrid, seryosong sabi ni Marcelo. Bagaman may halong pabebe pa rin ang tono. Hinding-hindi ko pababayaan ang batang yan. Kahit na mas gusto ko ang mga designer bags kaysa sa diaper. Monteverde pa rin yan. Pero kailangan nating mag-ingat. Kapag nalaman ni Mami at Daddy to, lalo na ni Lolo, baka ipa-exorcise ako nun. Iisipin nila gumaling na ako sa pagiging bading ko dahil nakabuntis ako. And we both know, once a queen, always a queen. So itatago natin? For now, oo. Hanggat hindi pa lumalaki ang tiyan mo. At habang nag-iisip ako kung paano maging tatay na hindi masasapawan ng pagiging maganda ko. Biglang lumingon si Marcelo sa salamin at nag-ayos muli ng sarili. Pero Ingrid, isa lang ang pakiusap ko. Ano po yun, sir? Huwag mong pagsusuotin ng mumurahing damit ang anak ko. And please, kung lalaki yan, ay ako ang mamimili ng outfit. Ayoko na kung anong damit lang. Baka maging kawawang Junakis ko. Napailing na lang si Ingrid. Ito na nga ba ang sinasabi niya? Ang boss niyang dapat sana, sandigan niya sa ganitong hirap. Mas inaalala pa ang fashion sense ng hindi pa isinisilang na bata. Sir, gutom na ako. Gusto ko ng sinigang na baka na maraming kangkong pero walang gabi. At gusto ko rin ng strawberry ice cream na may bagoong. Nandidiring tumingin si Marcelo sa kanya. Strawberry at bagoong? Kadiri ka Ingrid, nasusuka ako sa taste level mo. Pero sige, ipapadeliver ko. Basta wag mong kainin sa harap ko, baka mahimatay pa ako. Habang palabas si Ingrid sa opisina, narinig pa niyang bumulong si Marcelo sa sarili habang nakatingin sa portrait niya sa padera. Bakit naman ganito? Binigyan nga ako ng abs ni Troy, tapos ngayon bibigyan naman ako ng baby ni Ingrid. Paano na ang skincare routine ko kapag puyat na ako sa pag-aalaga ng bata? Napangiti si Ingrid. Alam niyang magulo at alam niyang mahirap. Well, alam din naman niyang magiging isang mahabang teleserye ang buhay nila. Pero sa kabila ng lahat, ang mahalaga, hindi siya mag-isa. Dahil ang ama ng anak niya, bagaman mas maharot pa sa kanya, ay may pusong kasing lambot ng mamon. Kinahapunan, habang abala si Ingrid sa pag-ayos ng mga files, biglang may lumapag na paper bag sa kanyang table. Pagtingin niya, si Marcelo na naman. Ano to sir? Check that. Binili ko sa mall kanina nung nag-break ako. Stress shopping ang tawag ko dyan. Naisip kong magpahangin tapos naisip din kita. Sagot ni Marcelo sabay irap. Binuksan ni Ingrid ang bag. Laking gulat niya nang makita ang isang maliit na pares ng sapatos. Wala pa nga hindi pa lumalabas ang baby nila. Nag-shopping agad si Marcelo.
Sir, ang kislap naman ito. Iba talaga ang taste mo. Pwedeng pang disco itong shoes. Para sa anak ko yan. Sabi ko naman sa'yo, ayoko ng basic. At kung lalabas siya sa mundong to, dapat grand entrance agad. At uminom ka ng vitamins mo ha. Ayoko ng sakitin ni baby. Sa ngayon ito pa lang ang kaya kong gawin. Sa ngayon maging ako'y nangangapa pa. Tumalikod na si Marcelo at naglakad palayo habang kumikending. Bit-bit ang kanyang kape. Napahawak si Ingrid sa kanyang tiyan at napatitig dito. Baby, mukhang magiging masaya ang paglaki mo, pero humanda ka dahil ang tatay mo baka agawan ka pa ng pampaganda kung magiging babae ka. Napabuntong hininga si Ingrid habang hinihimas ang tiyan niya. Maaga pa lang ay parang binabagyo na ang opisina ni Marcelo. Pero hindi dahil sa bagsak na sales o delay ng delivery, kundi dahil sa mood ni Marcelo. Nakatayo siya sa harap ng full-length mirror sa kanyang opisina. Tinitingnan ng sarili na parang nakakita ng multo. Ingrid, halika rito dali. I need a second opinion. Or maybe a third or a lawyer. Tili ni Marcelo. Ano na naman po ba yun, sir? Malilate na tayo sa appointment sa Obigaini. Mahaba ang pila doon. Baka abutin tayo ng lunch break. Lumingon si Marcelo. Wala siyang suot na pink necktie. Wala ring eyeliner. Ang suot niya, isang plain na charcoal gray suit. Puting polo na hanggang leeg ang botones. At ang pinakamalalang bahagi para sa kanya, isang pares ng black leather shoes na wala man lang glitters. Look at me, Ingrid. My look. I look so basic. Mukha akong accountant na kulang sa tulog. Nasaan ang hustisya ng ganda ko? Halos maiyak na sabi ni Marcelo. At bakit kailangan ganito ang suot ko? Pwede naman akong mag-floral shirt habang sinasamahan kita, diba? Lumapit si Ingrid at inayos ang kwelyo ng boss niya. Sir, usapan natin, diba? Sabi nyo, itatago muna natin. Kapag nakita kayo doon na naka-shimmering outfit, isipin ng mga tao na friend lang kita o beshi. Kailangan nating magmukhang mag-asawa. O kahit man lang boyfriend kita para hindi ako pagchismisan ng mga marites sa klinik. For today lang, sir. Magpakalalaki ka muna kahit hanggang 1 PM lang. Napabuntong hininga si Marcelo. Hinawakan niyang kanyang muka. Fine, for the baby. Pero kapag may nakakita sa akin na kakilala ko, sasabihin ko, undercover agent ako. O kaya, may role ako sa isang indie film bilang isang seryosong tatay, okay? Natawa na lamang si Ingrid. Pagdating sa hospital, ay halos mangisay si Marcelo sa kaba. Hindi siya sanay sa amoy ng alkohol o sa dami ng mga buntis na nakaupo sa waiting area. Bawat tingin ng mga tao, parang sinusuri ang kanyang pagkatao. Ingrid, bakit sila nakatingin? Alam ba nila? Amoy ba nila ang concealer ko kahit manipis lang ang nilagay ko? Pabulong na tanong ni Marcelo habang pilit na pinatitigas ang kanyang tayo. Sir, relax lang. Normal lang na tingnan ng gwapong lalaki na kasama ang buntis na asawa. Umupo na tayo. Umupo sila sa gitna ng dalawang mag-asawa. Ang katabi ni Marcelo ay isang lalaking balbas sarado na malaki ang katawan. Napansin ni Marcelo na nakatingin ito sa kanya. First time? Tanong ng lalaki kay Marcelo. Nagulat si Marcelo. Nagpanik ang kanyang utak. Yes. First time, bro. Pare, dude o chong. Whatever. Muntik nang maibuga ni Ingrid ang tubig na iniinom niya. Siniko niya si Marcelo. Oo pare. First baby namin to ng misis ko. Dagdag ni Marcelo habang pilit na pinabababa ang boses niya hanggang sa pinakabaritono na kaya niya. Exciting, di ba? Basketball siguro hilig kong lalaki. Tumango ang lalaki. Ako, pang-apat na namin to. Sanayan lang yan. Wow, 4? Grabe ang stamina mo, pare. Saludo ako sa'yo. Sabi ni Marcelo, sabay fist bump sa lalaki. Pagtalikod ng lalaki, ay agad na kinuha ni Marcelo ang hand sanitizer sa bag ni Ingrid at naglagay ng palihim. Yak, ang gaspang ng kamay niya. Parang sandpaper, Ingrid. Sir, ang galing mo naman palang umacting eh. Of course, I'm a performer. Pero bakit bang tagal? Ang init-init dito, baka mag-oil ang face ko. Mrs. Ingrid Monteverde? Ay sorry, hindi pa pala kasal. Miss Ingrid Salvador and Mr. Marcelo Monteverde? Tawag ng nurse.
Pumasok sila sa loob ng room ni Doktora Santos. Mas lalong naging kabado si Marcelo. Naupo siya sa tabi ni Ingrid. Ang likod ay diretso na parang may bakal at ang mga kamay ay nasa ibabaw ng tuhod. "So, how are we today? And you must be the father?" Tumango si Marcelo ng seryoso. "Yes, Doktora. I am the father. I provided the seed, naturally and very straight." Napataas ang kilay ng doktora pero hinayaan na lang ito. "Okay, let's do the ultrasound. Ingrid, higa ka rito at itaas mo ng kaunti ang damit mo." Nang makita ni Marcelo na lalagyan ng malamig na gel ang tiyan ni Ingrid, bigla siyang napatayo. "Wait, Doktora, is that hypoallergenic? Baka ma-irritate ang skin ni Ingrid. Sensitive ang kutis ng mga Monteverde. Lalo at Monteverde ang dala niya ngayon sa kanyang tiyan." "Sir, okay lang ako. Umupo ka na." Saway ni Ingrid. Nang magsimulang igalaw ng doktora ang transducer sa tiyan ni Ingrid, lumabas sa monitor ang isang maliit na hugis beans. May naririnig sila na mabilis na tibok ng puso. Biglang natahimik si Marcelo. Ang kaninang maarte at pilit na nagpapaka-straight na CEO ay tila nawalan ng imik. Nakatitig lang siya sa screen. Ang tibok ng puso niya. Yun ang unang pagkakataon na naramdaman niyang totoo ang lahat. Sa loob ng tiyan ng sekretary niya, may nabubuhay na parte niya. "That's the heartbeat," sabi ni Doktora Santos. Ramdam ni Ingrid ang panginginig ng kamay ni Marcelo na biglang humawak sa kamay niya. Hindi ito ang hawak ng isang boss sa empleyado o ng isang kaibigan. Ito ay hawak ng isang taong natatakot pero namamangha. Ang bilis. Bulong ni Marcelo. Wala nang baritono niyang boses. Bumalik na sa natural. Pero may halong emosyon. Bakit parang nagtatap dance ang puso niya? "Doktora, is that normal? Baka hyper ang anak ko. Mana ba yan sa akin?" Natawa ang doktora. "Normal lang yan, Mr. Monteverde. Malusog ang baby." Nang matapos ang check-up at lumabas na sila ng klinik, ay tahimik pa rin si Marcelo. Hawak-hawak niya ang printed copy ng ultrasound picture na parang hawak niyang isang piraso ng ginto. "Sir, okay lang po ba kayo? Pwede ka nang huminga. Pwede na ring ilabas ang pink mong panyo dahil tapos na ang acting session." Pero hindi kinuha ni Marcelo ang panyo niya. Tiningnan niya lang si Ingrid. At sa isang pagkakataon, nakakita si Ingrid ng totoong seryosong tingin sa mga mata nito na walang halong biro, walang halong arte. "Ingrid, totoo na talaga to, no? Magiging tatay na talaga ako." "Opo, sir. Sabi ko naman sa inyo, di ba?" Huminto si Marcelo sa tapat ng kanyang kotse. Inayos ang suit niya at huminga ng malalim. "Alam mo, nung narinig ko yung tibok ng puso niya, bigla ako natakot. Kasi paano kung hindi ako maging mabuting tatay? Paano kung ituro ko sa kanyang maling shade ng lipstick? Paano kung maging katulad ko siya na alam mo na, laging tinitingnan ng mga tao?" Ngumiti si Ingrid at hinawakan ng balikat ni Marcelo. "Sir, ang mahalaga naman ay mahal mo siya. At sa nakikita ko ngayon, kahit maliit pa lang siya sa tiyan ko, mahal mo naman talaga siya. Kahit bading kayo, hindi naman mababawasan nun ang pagiging tatay niyo." Biglang nagbago ang aura ni Marcelo. Nag-snap siya ng daliri at binalik ang kislap sa mata niya. "Tama ka. I will be the most fabulous father in the history of the world. My baby will have the best, the strength of a man, and the beauty of a queen. At dahil dyan, hindi mo na tayo babalik sa opisina, Ingrid." "Ha? Saan tayo pupunta?" "Magsha-shopping tayo. I saw a baby stroller kanina sa mall na may magandang kulay. Kailangan nating bilhin yon bago pa makuha ng iba. At bibili na rin tayo ng maternity clothes mo. My God, Ingrid, your current fashion is a crime against humanity. Kailangan nating ayusin yan bago pa mahalata ng mga empleyado na buntis ka." "Pero sir, kailangan pang tapusin yung reports." "Forget the reports. I am the CEO. I declare today as a National Baby Shopping Day. Let's go, girl. Let's go, Mrs." Napatawa na lang si Ingrid habang hinihila siya ni Marcelo papasok sa kotse. Alam niyang sa susunod na mga buwan, mas marami pang gulo, mas marami pang tawa, at mas marami pang pagkakataon
na kailangang magpanggap ni Marcelo. Pero naramdaman ni Ingrid na ligtas siya at ang baby sa piling ng boss niyang Reyna. Habang nasa loob ng sasakyan, biglang kinuha ni Marcelo ang kanyang cellphone. Hello, Troy. Oh, bakit ka tumatawag? Ano, gusto mong makipagbalikan? Oh, honey, sorry ka na lang, but I'm busy right now. I have a date with my baby mama. Yes, you heard it right, and she's better than you. Binaba ni Marcelo ang phone at hinarap si Ingrid ng may malaking ngiti. That felt good. Ang sarap palang maging lalaki kahit sandali. Nakakapag-reject ng ex ng may lakas ng loob. Sure talaga? Tara na nga, shopping na tayo. Parehas silang natawa, habang si Ingrid masaya din ang puso sa tapang ni Marcelo. Napigilan itong maging malandi at malinaw na silang mag-inang pinipili nito. Isang malaking gate ang bumukas sa harap ng sasakyan nina Marcelo at Ingrid. Ito ang Hacienda Monteverde. Ang pugad ng mga lalaking ang hilig ay baril, kabayo at alak. Habang papalapit sila sa malaking mansyon, ramdam ni Ingrid ang panginginig ng mga kamay ni Marcelo sa manibela. Sabi kasi nito ay itatago muna nila, pero bigla na lang itong nagdesisyon na ipapakilala na siya at aamin na sa pamilya nito na nabuntis siya nito. Napatingin si Ingrid kay Marcelo bago nagtanong, Sir, okay lang po ba kayo? Para kang makikipagpambuno sa pamilya nyo. Bulong ni Ingrid, sabay baling ng tingin sa gate na bumubukas. Bakit naman ito matatakot? Dapat nga maging proud ito. At malamang pati pamilya nito magiging proud. Well, sa una magugulat, pero alam niyang malaking achievement ito para sa pamilya ni Marcelo. Isang bading ba naman ang makabuntis? Ngunit para kay Marcelo, para itong bangungot. Huminga ng malalim si Marcelo. Wala siyang suot na kahit anong pangkikay. Nakapolo shirt siya ng asul, maong at sapatos. Simple, pero bakas pa rin ang kaba sa kanyang muka. Ang kabaklaan. Ingrid, sa loob ng bahay na yan, bawal ang bakla, bawal ang malambot, bawal ako dyan. Pero para sa lolo ko, at para sa proteksyon nating dalawa gagawin ko to. Ganun ba kalupit ang pamilya ni Marcelo? Ito ang naitanong ni Ingrid sa kanyang isipan. Dahil sa bading ito, wala na itong karapatan. Naawa siya kay Marcelo, pero mas naawa siya sa anak nila kung hindi ito pananagutan ni Marcelo. Pagbaba nila sa kotse, ay agad silang sinalubong ng 3 lalaki. Ang mga pinsan at kapatid ni Marcelo na sina Bullet, Gunner at Hunter. Ang mga barakong barako na tila hindi marunong umiti. Malayo kay Marcelo na nagets naman agad ni Ingrid. Uy, nandito na pala ang prinsesa ng pamilya. Pangungutya ni Bullet. Ito ang panganay na kapatid ni Marcelo. Bakit ka napadalaw? Naubusan ka ba ng lipstick sa Manila? Kaya dito ka hihingi ng tulong? Nagtawanan ng kanyang mga pinsan. Sanay na si Marcelo sa ganitong asaran. Pero ngayong kasama niya si Ingrid, naramdaman niya ang pagkuyom ng kanyang kamao. Tumigil kayo. Nandito kami para kay Lolo. Nasaan ba siya? Maotoridad na sabi ni Marcelo. Nasa garden. Naghihintay nga sa'yo. Kasama ang mga baril niya. Baka gusto mong mag-shooting. Baka sakaling tumigas yung pulso mo. Hirit naman ni Gunner. Inirapan ito ni Ingrid. Nakita yun ni Marcelo kaya napangiti siya. Sa garden, nakaupo si Don Severino, ang lolo ng mga barakong Monteverde. At kahit matanda na, bakas pa rin ang pagiging diktador. Pagkakita nito kay Marcelo at sa kasama nitong babae, ay bahagyang kumislap ang mata ng matanda. Napaawang naman ang labi ni Ingrid, parang kinabahan. Lolo, magandang umaga. Ito po si Ingrid, ang babaeng mahal ko, ang ina ng magiging apo ninyo. Parang tumigil ang ingay ng panandalian. Ang mga pinsan ni Marcelo na nakasunod sa kanila, halos mabilaukan sa iniinom nilang beer. Ngunit si Marcelo, nanatiling matatag. Paninindigan niya na ito, bahala na, wala na siyang choice. Malakas ang naging tawanan matapos ang katahimikan. Marcelo, anong joke yan? Nakabuntis ka? Baka naman buntis ka rin. Malakas na tawa ni Hunter. Lolo, huwag kayong maniwala dyan.
Baka kumuha lang yan ng babae sa kalye para lokohin ang lahat. Hindi kumibo si Don Severino. Tumingin ito kay Ingrid, pagkatapos ay kay Marcelo. Sigurado ka ba, Marcelo? Alam mo ayoko ng kasinungalingan. Iba akong magalit at kahit lolo mo ko o kahit paborito pa kitang apo, hindi ko mapapalampas ang kalokohan mo. Ito ang mahigpit na bilin ng kanyang lolo. Walang salitang kinuha ni Marcelo ang envelope sa bag ni Ingrid. Inilapag niya sa mesa ang ultrasound result, ang medical certificate at ang mga litrato ng kanilang unang check-up. Ginawa nila ito bago pumunta sa lolo niya dahil alam niyang kailangan niya ng malakas na katibayan. Sino ba naman kasing maniniwala basta nang malambot at babae pa sa babae ay makakabuntis? Hindi niya masisisi ang mga ito. Yan ang pruweba. Kung gusto niyo ng DNA test paglabas ng bata, ibibigay ko sa inyo. Pero wag ninyong tatawanan ng kakayahan ko bilang lalaki. Dahil sa huli, ako lang ang makakapagbigay sa inyo ng tagapagmana na may utak. Hindi puro muscle lang. Matapang na sagot ni Marcelo bago napatingin sa mga pinsan at sa kapatid. Natahimik ang lahat. Kinuha ni Don Severino ang ultrasound at tinitigan ito ng matagal. Isang tipid ng ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. Sa wakas, may isang Monteverde na nakinig sa akin. Sabi na nga ba kahit bading itong si Marcelo ay may dugo talaga itong Monteverde. Malakas na sigaw ng lolo niya habang proud na proud. Habang nagdiriwang ang mga lalaki sa dining hall, lumabas muna si Ingrid para magpahangin. Hindi siya mapakali. Pakiramdam niya may mali. Bakit parang kay daling magbago ni Marcelo mula sa pagiging reyna patungo sa pagiging barako? Iba ang kanyang pakiramdam dahil kanina, habang kinakausap nito ang matanda, ay may naramdamang iba si Ingrid. Walang bakas ng pagiging bading si Marcelo. Pwede ba yun? Ganun ba kadaling magpanggap? Parang sinasabi ng isipan niya na mas lalaki pa sa lahat si Marcelo. Sa dulo ng hallway, nakita niya ang isang silid na medyo madilim. Doon niya nakita ang ina ni Marcelo, si Doña Elena, na nakatanaw sa bintana. Malayo ang tingin nito at tila may kinatatakutan. Naikwento ito ni Marcelo, pero limitado lamang. Halos ayaw pa nga nitong banggitin ng ina, pero kailangan niyang malaman para may ideya siya. Ma'am Elena, okay lang po ba kayo? Lumingon ng matanda, malungkot ang mga mata. Ikaw ba ang babaeng kasama ni Marcelo? Mag-iingat ka sa mga lalaki sa pamilyang ito, iha. Malulupit sila. Akala nila ang pagiging lalaki na susukat sa dahas. Napakunot ang noo ni Ingrid. Pero si Marcelo po, mabait siya. Kahit po sabihin nating bakla siya, napakalambot ng puso niya. Dito na napabuntong hininga si Doña Elena. Lumapit ito kay Ingrid at hinawakan ng kamay nito. Iha, alam mo ba kung bakit ganyan si Marcelo? Nung bata siya, nakita niya kung paano ako saktan ng asawa ko, ang tatay niya. Nakita niya ang karahasang dinanas ko sa kamay ng mga totoong lalaki. Noong dalaga pa ako, naging biktima ako ng pangnanamantala. At ang tatay ni Marcelo, imbis na protektahan ako, itinuring akong basura na pag-aari lang na pwedeng itapon kapag sawa na. Napatakip ng bibig si Ingrid. Sa tingin ko, isinumpa ni Marcelo ang pagiging lalaki dahil para sa kanya, ang lalaki katumbas ng halimaw. Pinili niyang maging bakla, pinili niyang maging malambot dahil ayaw niyang maging katulad nila. Ginamit niyang pagiging bading bilang pagprotekta sa akin at upang pigilan ang sarili niyang maging malupit. Yun ang tingin niya. Hindi man niya sabihin pero bilang inay nararamdaman ko. At sa totoo lang, iha, si Marcelo ang pinakalalaki sa lahat ng nakilala ko. Dahil pinili niyang maging mabuti sa mundong puno ng masasama. Nanginig ang buong pagkatao ni Ingrid. Doon lang pumasok sa isip niya ang lahat. Ang pag-aayos ni Marcelo, ang pagiging maarte, ang pag-iwas sa gulo. Hindi dahil iyon ang natural niyang hilig, kundi dahil iyon ang kanyang paraan para layuan ang imahe ng kanyang ama na nananakit mismo sa kanyang ina. Lumingon si Ingrid sa pintuan at nakita niya si Marcelo na nakatayo doon, nakikinig. Wala na ang maskara ng pagiging reyna. Wala na rin
ang pagpapanggap na barako. Isang lalaking pagod at puno ng sugat ang nakaraan ang nakita ni Ingrid. Napakalalim ni Marcelo. Ang hirap nitong abutin. Para siyang nalulunod sa mga oras na ito. "Sir?" Sambit ni Ingrid, ngunit hindi ito sumagot sa kanya. Ngumiti ito at lumapit sa ina. "Mother, miss na kita. Mamaya na lang po kausapin ko lang itong si Ingrid, my dear." Tumingin si Marcelo sa ina. Pagkatapos ay kay Ingrid. Lumapit ito at marahang hinawakan ng tiyan ni Ingrid. "Marcel," pinutulo siya nito. Hinila siya nito palabas. At pagdating sa labas, lumingon muli ito sa kanya. Hindi ko siya palalakihin sa takot, Ingrid. Lalaki man siya o babae. Ituturo ko sa kanya na ang tunay na lakas ay wala sa kamao, kundi sa kung paano mo rerespetuhin ang mga tao sa paligid mo. Pero, totoo ba? Hindi ka talaga. Magpahinga ka na. Mamaya, ipaghahanda kita ng pagkain mo. Sa gabing yon, naintindihan ni Ingrid. Si Marcelo, hindi lang basta boss o ama ng anak niya. Grabe ang sakripisyo nito. Napati buhay nito, handang baguhin para lamang sa ina nito. Hindi alam ni Ingrid kung ano ang kanyang sasabihin. Ngunit ang puso niya, talaga namang nadudurog sa mga oras na to dahil sa kanyang nalaman. Ang gabing iyon sa Hacienda Monteverde ay balot ng katahimikan. Maliban sa huni ng mga kuliglig at ang mahinang tawanan ng mga pinsan ni Marcelo na patuloy sa kanilang pag-iinuman sa kabilang panig ng mansyon. Nakatayo si Ingrid sa veranda ng guest room. Yakap ang sarili dahil sa lamig ng simoy ng hangin sa probinsya. Hindi mawala sa isip niya ang mga sinabi ni Doña Elena. Ang bawat salita, parang piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Ang mga ginagawa ni Marcelo, ang pag-iwas sa mga nais pa sana niyang itanong. Mas lalo lang siyang may nabubuong matibay na hinala na baka nga mali ang pagkakakilala niya sa kanyang amo. Para ba itong isang matibay na pader na mahirap gibain? Para itong nagpoprotesta laban sa dugong nananalaytay sa kanyang ugat. Ang dugong Monteverde na puno ng bangis at bagsik, may iniiwasan siya. Ngunit bakit kailangan pa nitong pahirapan ng sarili? Mabait naman ito. Yun ang nakikita ni Ingrid na walang mali kay Marcelo. Wala itong dapat itago. Hindi ka pa natutulog? Bawal sa buntis ang nagpupuyat. Baka magkaroon ng eyebags ang baby. Mahirap ikonsil yan. Biro ng isang pamilyar na boses na bumasag sa katahimikan. Lumingon si Ingrid. Nakatayo si Marcel sa pinto ng veranda. Pero hindi ito ang Marcelo na nakikita niya na maarte o mas malandi pa sa kanya. Niwala nga itong suot na robe na silk. Wala rin ang skincare, headband, at higit sa lahat, wala ang mapaglarong pilantik sa kanyang mga daliri. Nakaputing t-shirt lang ito at short. Mukhang pagod pero parang ito talaga ang totoong Marcelo. Sir Marcelo, hindi po ako makatulog. Marami lang iniisip. Lumapit si Marcelo at tumayo sa tabi niya. Nakatanaw din sa malawak na lupain. Sa dilim, mas lalong bumukas ang matitigas na linya ng panga nito at ang tangos ng ilong. Sa unang pagkakataon, hindi Reyna ang nakikita ni Ingrid sa tabi niya. Isang lalaki. Isang lalaking may pasa na bigat. Para bang pasa ng daigdig. Nakausap mo si Mami, di ba? Oo, sinabi niya na po lahat, sir. Bakit kailangan niyong gawin yun? Bakit kailangan mong itago ang tunay na kayo sa likod ng ganoong klaseng pagpapanggap? Dahil ang mundong kinalakhan ko, Ingrid, ay mundong walang respeto sa mahihina. Nakita ko kung paano tratuhin ng tatay ko at ng mga tiyuhin ko ang babae. Para sa kanila, ang pagiging lalaki ay ang kakayahang manakit, ang kakayahang mag-under. Nung bata pa ako, sinumpa ko na hindi ako magiging katulad nila. Ginamit ko ang pagiging bakla para hindi nila ako ituring nakakumpetensya, para lumayo sila sa akin. At higit sa lahat, para protektahan si Mami. Kapag nakita nila akong malambot, iniisip nila na wala akong kwenta, na hindi ako banta. At doon ako nakakuha ng katahimikan. Hinawakan ni Ingrid ang braso ni Marcelo. Ramdam niya ang tigas ng kalamnan nito.
Pero sir, ang puso mo, hindi ba kayo napapagod? Ang sabi ni Ma'am Elena, ginagawa mo lang yun para sa kanya. Pero ang totoo, para sa babae talaga ang puso mo, di ba? Madahang lumingon si Marcelo kay Ingrid. Ang mga mata niya, talaga namang seryoso. Sa loob ng ilang segundo, walang nagsalita. Ang tanging naririnig ay ang mabilis na tibok ng puso ni Ingrid na tila nakikipagkarera sa katahimikan. Matalino ka talaga, Ingrid. Kaya nga kita naging assistant eh. Sabi ni Marcelo, pero wala ang dati niyang biro. Lumapit siya ng bahagya. Sapat na para maamoy ni Ingrid ang natural nitong bango. Hindi na lavender, kundi amoy ng panglalaki. Sa loob ng maraming taon, kinalimutan ko na kung paano maging lalaki sa harap ng ibang tao. Nakatago lang ako sa loob ng opisina. Sa loob ng mga damit na makulay. Pero nung gabing mangyari yun sa atin, nung gabing lasing ako tumiyak, dun lang ako naging totoo at ikaw ang nakakita nun. Sir? Huwag mo na akong tawaging Sir Ingrid. Wala tayo sa opisina. Inabot niya ang mukha ni Ingrid at dahan-dahang hinawi ang ilang hibla ng buhok nito. Ang kanyang hawak, may kasamang matinding pag-iingat. Nung nalaman kong buntis ka, sa totoo lang, ang unang pumasok sa isip ko ay ang takot. Takot na baka maging katulad ako ng tatay ko. Pero nung narinig ko ang tibok ng puso ng baby natin sa klinik, doon ko naramdaman na gusto kong maging lalaki para sa inyong dalawa. Yung totoong lalaki, yung magtatanggol, yung magmamahal at hindi yung mananakit. Unti-unting inilapit ni Marcelo ang kanyang mukha sa mukha ni Ingrid. Ramdam ni Ingrid ang mainit na hininga nito sa kanyang balat. Wala na ang arte, wala na ang maskara. Ang nasa harap niya ngayon ay ang bersyon ni Marcelo na matagal na nitong ikinulong sa loob ng madilim na kwarto ng kanyang pagkatao. Napapikit si Ingrid nang maramdaman niya ang mga labi ni Marcelo na dumampi ng bahagya sa kanyang noo, pababa sa kanyang ilong, hanggang sa maramdaman niya ang malambot at mapusok na halik nito sa kanyang mga labi. Hindi ito halik lang na normal dahil damang-dama ni Ingrid ang init. Ito ay halik ng isang lalaking matagal nang nagutom sa pag-ibig. Isang taong handang angkinin siya nang walang alinlangan. Ito ang kapwa nila na darama sa mga oras na to, na sana nga magtagal, sana hindi muna mawala o maputol. Sa sandaling yon, naramdaman ni Ingrid ang seguridad na matagal niya nang hinahanap. Ang boss niya o ang lalaking ito, sa kabila ng lahat ng glitters at eyeliner, hindi naman pala mahina. Handa itong sumalo ng bala para sa kanya. Ngunit sa gitna ng matamis na tagpo, biglang napatigil si Marcelo. Bigla siyang lumayo. Ang kanyang mga mata, biglang napuno ng pag-aalinlangan. Huminga siya ng malalim at napahawak sa kanyang ulo. Ang kaninang determinasyon, biglang napalitan ng takot. Ingrid, I'm sorry. Nauutal na sabi ni Marcelo. Ang kanyang boses, bumalik sa pagiging mataas. Parang pilit na binabalik ang pamilyar na maskara. Bakit ko ginawa yun? Baka dahil lang ito sa hangin ng probinsya. Or baka naman sa beer kanina. O baka yung amoy ng beer ni Nabulet ang nakakaapekto sa akin. Nagtakang tumingin si Ingrid sa kanya. Marcelo, bakit? Totoo naman yung nararamdaman natin, di ba? Bakit bigla kang bumabalik sa dati? Bakit ba pinipigilan mo ang sarili mo? Bakit nagsisinungaling ka pa rin? Hindi mo naiintindihan, Ingrid. Kung ilalabas ko ang version na to, kailangang panindigan ko. At kapag nalaman nila, kapag nakita nila, naging katulad ako ng mga lalaki rito, baka mawala ang lahat ng pinaghirapan ko para kay Mami. Baka isipin nila na handa na akong magmana ng karahasan nila. Pero hindi ka naman nila katulad. Hindi ko alam, yun ang kinatatakutan ko. Paano kapag naging lalaki na ako, maging malupit din ako? Paano kung maging katulad ako ng tatay ko na nananakit ng babae? Hindi ko kaya yun, Ingrid. Mas mabuting maging reyna na lang ako na maarte kaysa maging hari na halimaw. Mabilis na tumalikod si Marcelo at pumasok sa loob ng kwarto. Iniwan si Ingrid na nakatulala, parang nais umiyak. Ang pintong sumara ay parang pader na muling itinayo ni Marcelo. Isang pader na mas matayog at mas mahirap ng gibain. Naiwan si Ingrid, nahawak ang kanyang mga labi. Alam niyang lumabas niya ang tunay na Marcelo, kahit saglit lang. Pero alam din niya na ang takot sa loob ng puso ng kanyang boss
ay mas malalim pa kaysa sa pag-ibig na nagsisimula palang mamukadkad. Marcelo, hihintayin kita. Hihintayin kong hindi mo na kailangang matakot sa sarili mong anino. Bulong ni Ingrid sa hangin. Kinabukasan, pagbaba ni Ingrid sa hapagkainan, nakita niya si Marcelo na nakasuot na uli ng matingkad na pink na polo at may hawak na pamaypay. Morning, sisterette. Look at my skin. Parang na-stress ako kagabi. May nakita akong multo sa veranda. Grabe, let's go back to Manila na. I miss my aircon and my facial therapist. Tumingin si Ingrid kay Marcelo. Ang mga mata ni Marcelo ay nakangiti. Pero alam ni Ingrid na ang puso nito kasalukuyang nakasuot uli ng maskara. Ang laban para sa tunay na Marcelo ay nagsisimula pa lamang. Susuko na ba siya? Ito ang tanong niya sa sarili. Iniisip niya kung hahayaan na lang niyang ganito o tutulong siya para mawala ang takot ni Marcelo at maging totoo na ito sa sarili. Hindi niya pinansin si Marcelo dahil galit siya. Hinayaan lang niya itong magkunwari. Asang-asa siya kagabi tapos bigla nitong babawiin na parang walang nangyari. At aasahan nito na natutuwa siya. Naiinis pa rin si Ingrid. Hindi naman totally na puro inis lang. Nakaramdam lang siya ng pagkadismaya at kirot. Pagbalik nila sa Maynila, hindi nang malamig na lang hangin ang bumabalot kina Marcelo at Ingrid, kundi ang mas malamig at mas mabigat na tensyon sa loob ng opisina. Si Marcelo bumalik sa kanyang nakasanayang gawi, maingay, maarte at laging may hawak na pamaypay na kulay pink. Pero sa likod ng bawat tawa at bawat postura nito, ay alam ni Ingrid na may pader na muling itinayo ang kanyang boss. Isang hapon, habang abala si Ingrid sa pag-aayos ng mga schedule para sa susunod na board meeting, biglang bumukas ang pinto ng opisina. Hindi si Marcelo ang pumasok, kundi ang panganay nitong kapatid na si Bullet. Bakas ang otoridad sa bawat hakbang. Dumiretso si Bullet sa table ni Ingrid. Ang mga empleyado napalingon dahil bihira ang mga barako ng Monteverde sa opisina ni Marcelo dahil itinuturing nila itong teritoryo ng Reyna at ayaw rin naman ni Marcelo na pinapaligiran ng mga ito. Ngunit sa pagkakataong to, parang may importanteng ipinunta si Bullet. Ingrid, bati ni Bullet. Ang boses niya'y malalim at walang halong biro. Gusto kitang makausap privately. Sir Bullet, nasa loob po si Sir Marcelo. Baka gusto mong tawagin. Hindi si Marcelo ang kailangan ko. Ikaw, let's have lunch. May treat. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang kalagayan mo. Pipili tayo ng lugar na safe para sa baby. Hindi nakatanggi si Ingrid. Habang paalis sila, nakita niya si Marcelo na nakasilip sa siwang ng pinto. Walang kislap ang mga mata. Nakatitig lang siya sa kamay ni Bullet na nakalaylay sa likod ni Ingrid habang ginagabayan nitong lumabas. Sa isang mamahaling restaurant, malapit sa opisina sila pumunta. Seryosong tinitigan ni Bullet si Ingrid. Alam ko ang laro ni Marcelo, Ingrid. Alam kong hindi siya bakla. At alam ko rin kung bakit niya ginagawa yun. Akala niya sa pagiging malambot, mapoprotektahan niya si Mami. Pero ang totoo, pinahihirapan niya lang ang sarili niya. At ngayon pati ikaw at ang bata na dadamay. Sir Bullet, hindi po sa ganun. Listen to me. At kung hindi kaya ni Marcelo na tumayo bilang totoong lalaki para sa'yo, kung mas pipiliin niyang magtago sa likod ng lipstick at eyeliner kaysa panindigan ng pamilyang binuo niyo, ako ang gagawa nun. Handa akong akuin ang responsibilidad. Handa akong maging ama sa batang yan at maging asawa mo. Itigil natin ang kalokohang to bago pa kayo mapahamak sa mga kalaban ng pamilya. Alam naman niyang nag-aalala lang si Bullet, pero ang hirap pa ring magdesisyon para kay Ingrid. Oo, naiinis siya. Pero paano naman kung basta na lang niya iiwan si Marcelo? Hindi pa nga niya sinusubukan na tulungan ito. Hindi nakapagsalita si Ingrid. Naguguluhan siya. Alam niyang gusto lang ni Bullet na puwersahin si Marcelo na lumabas sa lungga nito. Pero ang paraan nito masyadong marahas para sa kanya. Ano? Akala niyo ba hahayaan ko kayo mag-usap nang wala ako? How dare you, Bullet? Inagawan mo na nga ako ng manas sa probinsya, pati ba naman ang sekretary ko? Biglang sumulpot si Marcelo. Hingal na hingal siya. Gulo-gulo ang buhok at wala ang kanyang usual na pose. Galit na galit ang kanyang mga mata habang nakatingin sa kapatid. Marcelo, relax.
I'm just offering Ingrid a better life. Isang buhay na may totoong lalaki sa tabi niya. Hindi yung laging kailangan mag-retouch bago humarap sa problema. Nasasaktan si Ingrid na ginaganito ito ni Bullet. Pero baka ito ang kailangan ni Marcelo. Lalaki? Akala mo ba ang pagiging lalaki ay nasa laki ng muscle at sa pagiging matigas? Sigaw ni Marcelo. Lumapit siya kay Ingrid at hinila ito patayo. Akin lang siya at akin ang batang dinadala niya. Eh kung sa'yo sila, panindigan mo. Sigaw din ni Bullet. Tumayo na rin ito at hinarap ang kapatid. Hubarin mo yung disguise mo, Marcelo. Sabihin mo sa lahat na lalaki ka. Ipakita mo sa pamilya na kaya mong lumaban. Natahimik si Marcelo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Tumingin siya sa paligid ng restaurant. Maraming tao ang nakatingin. Kabilang na ang ilang business partners nila. Nakita ni Ingrid ang takot na muling bumalot kay Marcelo. Ang takot na kapag naging lalaki siya, mawawala ang kalayaang binuo niya para sa kanyang ina. Ang takot na maging halimaw katulad ng kanilang ama. Dahan-dahang binitiwan ni Marcelo ang braso ni Ingrid at ang kanyang balikat ay bumagsak. Mariing napapikit si Ingrid dahil parang nahuhulaan niya ng sasabihin nito. Hindi ko kaya. Marcelo? Gulat na tawag ni Ingrid. Tumingin si Marcelo kay Bullet. Ang kanyang mga mata, punong-puno ng luha, pero ang kanyang boses ay pilit na pinatitigas sa paraang maarte. You're right, Bullet. Masyado ngang stressful ang maging tatay. Nagkaka-wrinkles na ako. At kung gusto mo silang akuin, sige, go ahead. I'm just a queen. And a queen doesn't do dirty diapers and street drama. Parang pinukpok ng martilyo ang puso ni Ingrid. Marcelo, anong sinasabi mo? Ayaw itong tanggapin ni Ingrid. Pag binitawan siya ni Marcelo ngayon, seryoso na ito. Wala na talaga. Para na rin itong sinuko lahat. Ingrid, let's face it. Sabi ni Marcelo. Hindi siya tumitingin sa mga mata ni Ingrid. I'm not good at this. Mas gusto ko ang tahimik na buhay sa loob ng opisina. Sumama ka na kay Bullet. Mas safe ka sa kanya. At mas normal ang magiging buhay ninyo ni baby. I'm letting you go. Para na rin sa baby. Sana nga ganoon lang kadali, kaya lang hindi. Anak ni Marcelo ang dinadala niya. Paano nito nagawang ibigay sila? Tumalikod si Marcelo at mabilis na naglakad palabas ng restaurant. Hindi na siya lumingon. Sa loob ng opisina ni Marcelo, ilang minuto ang lumipas bago nakapasok si Ingrid. Padabog niyang binuksan ang pinto. Nakita niya si Marcelo, nakaupo sa swivel chair, nakatalikod at nakatingin sa view sa labas. Ganun na lang ba yun, Marcelo? Pagkatapos ng lahat? Pagkatapos nating marinig ang tibok ng puso ng baby natin? Naiiyak ka pa, nakaramdam ka ng kasiyahan, at pagkatapos mong sabihin na magiging lalaki ka para sa amin? Hindi gumalaw si Marcelo, ni hindi makapagsalita. Alam mo ko anong pinakamasakit? Naiintindihan ko kung bakit ka nagpapanggap. Naiintindihan ko ang trauma mo. Pero akala ko sapat ang pagmamahal ko at ang batang to para tulungan kang labanan ng takot mo. Pero duwag ka pala. Mas mahal mo ang takot mo kaysa sa amin. Lumapit si Ingrid sa mesa ni Marcelo, tsaka ito hinampas. Sana hindi mo na lang ako hinalikan. Sana hindi mo na lang ipinakita ang totoong ikaw kung itatago mo pala ulit. Galit na galit ako sa iyo, Marcelo. Akala mo ba madali para sa akin ang lahat ng to? Nahihirapan din ako. Kasi nagigilty ako kapag sinasabi kong maging lalaki ka na lang. Habang naiisip ko yung trauma na iniiwasan mo. Saan ako lulugar? Paano na kami? Paano naman kami ng anak mo, ha? Dapat ba mag-suffer din kami? Sumagot ka. Marcelo, kailangan ko ng sagot mo. Umalis ka na, Ingrid. Talagang aalis ako. At huwag kang mag-alala. Dahil hindi ako sasama kay Bullet. Dahil kung ang mga Monteverde puno ng duwag at marahas, mas mabuting palakihin ko ang anak ko ng mag-isa lamang. Magdusa ka dyan sa maskara mo. Magdusa ka sa pag-iisa mo. Dahil ikaw mismong pumatay sa pagkakataon nating maging masaya. Tumakbo si Ingrid palabas ng opisina, dala ang kanyang mga gamit at ang kanyang durog na puso. Nang mawala na ang tunog ng mga yabag ni Ingrid, dahan-dahang humarap si Marcelo. Ang kanyang muka, basang-basa ng luha. Wala na ang maskara. Wala na ang poise. Isang lalaking durog na durog ang nakaupo sa gitna
habang sinisisi ang sarili. Kinuha niyang maliit na ultrasound picture sa kanyang drawer. Hinaplos niya ito at hinalikan. I'm sorry, Ingrid. I'm sorry, baby. Bulong ni Marcelo sa gitna ng kanyang paghikbi. Kailangan niyo ng lalaki na kayang maging matigas at ipagtanggol kayo na walang traumang dinadala. At sa ngayon, mas pipiliin kong kamuhian niyo ako kaysa hayaan kayong masaktan dahil lang sa hindi ko pa kayang labanan ng trauma na to. Hinagis ni Marcelo ang kanyang pamaypay sa sahig at napasubsob sa kanyang mesa. Ang pakunwaring Reyna ay talunan at ang lalaki sa loob niya muling ibinaon sa limot kasabay ang pagkawala ng babaeng tunay niyang minamahal. Pagak na natawa si Marcelo bago tinuyo ang luha. Nasaktan niya si Ingrid pero mas masasaktan lang ito kung hahayaan niyang manatili ito gayong hindi pa siya handang iwanan ang mga nakaraan nilang mag-ina. 1 linggo na ang nakalipas mula nang lisanin ni Ingrid ang opisina. Ang penthouse ni Marcelo na dati puno ng kulay at amoy ang bango ng mamahaling kandila na sinamahan pa ng masiglang tugtog, ngayon ay balot ng nakakabinging katahimikan. Nakaupo si Marcelo sa sahig ng kanyang malawak na living room. Napapaligiran ng mga basag na bote ng wine at mga tinititigang disenyo ng baby nursery na hindi niya malaman kung itutuloy pa ba niya. Wala siyang suot na robe, wala siyang suot na kahit anong palamuti. Ang kanyang mga mata ay malalim ang itim sa paligid dahil sa puyat at walang tigil sa pag-iyak. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Doña Elena. Hindi ito ang karaniwang itsura ng kanyang ina na laging nakayuko at takot sa sariling anino. Ngayon, maayos ang tindig nito. Bagaman bakas pa rin ang lungkot sa muka, ngunit masasabing maayos na ito. Marcelo, tawag ng kanyang ina. Hindi lumingon si Marcelo. Bakit ka nandito, ma? Iwan mo na ako. Hindi ba't ito ang gusto nyo? Ang maging normal ako? Ayan, wala na si Ingrid. Wala nang batang magpapaalala sa inyo na ang anak nyo pwedeng lumaking gaya ng kanyang ama. Lumapit si Doña Elena at dahan-dahang umupo sa sahig sa tabi ng kanyang anak. Hinawakan niyang magaspang at nanginginig na kamay ni Marcelo. Patawarin mo ko, anak. Patawarin mo ko dahil naging mahina ako. Dahil sa takot ko sa tatay mo at sa mundong to. Hinayaan kong ikaw ang maging panangga ko. Nakita ko kung paano mo binuo ang katauhan mo para lamang hindi ka nila saktan, para lamang hindi ka nila ituring na banta. Ginawa mo ang sarili mong bakla para lamang mabigyan ako ng kapayapaan at kasalanan ko yun. Lumingon si Marcel sa kanyang ina. Ang mga luha ay muling pumatak. Ma, ayoko lang maging katulad ni Papa. Ayokong maging halimaw. Akala ko kapag malambot ako, kapag maarti ako, hindi ako makakapanakit ng babae. Pero tignan mo, nasaktan ko si Ingrid. Mas malala pa sa kinatatakutan ko ang ginawa ko sa kanya. Dahil winasa ko ang puso niya sa harap ng maraming tao. Umiling si Doña Elena at niyakap ng mahigpit ang anak niya. Hindi ka ang tatay mo, Marcelo. Ang pagiging lalaki hindi sumpa. Nakita ko ang pag-aalaga mo kay Ingrid. Nakita ko ang takot mo nung marinig mo ang tibok ng puso ng anak mo. Ang tunay na halimaw ay walang takot na makapanakit. Pero ikaw, takot ka dahil ayaw mong makasakit. Yun ang pruweba na ikaw ang pinakamabuting lalaking nakilala ko. Humigpit ang yakap ni Marcelo sa kanyang ina. Ma, natatakot ako. Paano kapag binitiwan ko ang maskarang to? Lalamunin ba ako ng galit ng mga Monteverde? Humarap si Doña Elena sa kanya at hinawakan ang mukha niya. Magkasama nating lalabanan yan, anak. Mula ngayon, hindi na ako magtatago sa kwarto. Hindi ako yuyuko sa mga kapatid mo o sa lolo mo. Lalaban ako para sa iyo, para kay Ingrid at para sa magiging apo ko. Pero kailangan mong maging matatag. Hubarin mo nang nilagay mong maskarang yan, Marcelo. Hindi mo kailangan ng glitters para magningning. Ang kailangan mo ay ang katotohanan. Sa pagkakataong ito, sa loob ng maraming taon, humarap si Marcelo sa salamin nang walang anumang intensyong pagtatago. Kinuha niyang pang-ahit niya at dahan-dahan niyang inahit ang manipis na balbas na tumutubo sa kanyang muka nitong mga nakaraang araw. Kinuha niya ang kanyang mga mamahaling silk robe at itinabi sa isang kahon. Nagsuot siya ng isang simpleng itim na polo, maong at simpleng sapatos.
Walang burloloy, ni walang pabebe. Ang tanging bitbit niya ay ang ultrasound picture at ang determinasyon niyang mabawi ang pamilyang halos isinuko na niya. Ma, handa na ako. Ngumiti si Doña Elena. Puntahan mo na siya anak. Ipakita mo sa kanyang lalaking matagal ko nang kilala. Samantala, sa isang maliit na apartment na nalipatan ni Ingrid ay nakaupo siya sa kanyang kama. Hawak niya ang kanyang tiyan na bahagya ng bumubukol. Namamaga pa rin ang kanyang mga mata. Sinubukan niyang maghanap ng bagong trabaho pero bawat sulok ng kanyang isipan ay puno rin ng alaala ni Marcelo. Ang kanyang tawa, ang kanyang pagiging maarte sa kape at ang gabing hinalikan siya nito ng may totoong damdamin. Lahat iyon kanyang naaalala. Biglang may kumatok ng malakas sa kanyang pinto kaya natigilan ng malalim niyang iniisip. Ingrid, buksan mo to. Nanlaki ang mga mata ni Ingrid. Kilala niya ang boses na yun pero hindi ito ang mataas na boses ni Marcelo. Bakit bumalik ito? Bakit hinahanap siya nito? Totoo ba to? Talaga bang nagbago na ang isip ni Marcelo at nais na nitong panindigan silang mag-ina? Masaya ang puso ni Ingrid kahit pa wala pa naman siyang nakukuhang sagot mula sa binata. Ngunit para sa kanya, nararamdaman niyang iyon ang mangyayari. Sa ngayon, nais na lang muna niyang masiguro. Binuksan ni Ingrid ang pinto, handa nang magsabog ng galit kay Marcelo bilang pagprotekta sa nararamdaman niya. Ano na naman ba Marcelo? Hindi pa ba sapat na pinamimigay mo ko sa kapatid mo? Napatigil si Ingrid. Ang lalaking nasa harap niya ay hindi ang Marcelo na iniwan niya sa opisina. Ang buhok nito ay maayos pero hindi na makulay. Ang mukha nito ay malinis, walang kahit anong bakas ng makeup. At ang pinaka nakakagulat ay ang ekspresyon nitong sobrang seryoso. Ang mata nitong matapang, diretso at puno ng pag-ibig na hindi na kailangang itago. Sino ka? Ako si Marcelo Monteverde, ang tatay ng anak mo. At ang lalaking hinding-hindi na muling bibitaw sa'yo, kahit magunaw pa ang mundo. Pumasok siya sa loob at isinara ang pinto. Bakit ka nandito? Nasaan ang pamaypay mo? Nasaan ang mga pampaganda mo? Tanong ni Ingrid. Pilit na nagmamatigas, kahit na ang puso niya parang gusto nang tumalon sa saya. Lumapit si Marcelo kay Ingrid. Hinawakan na magkabilang balikat. Wala na sila, Ingrid. Itinapon ko na kasama ng takot ko. Patawarin mo ko. Duwag ako nung huling beses tayong mag-usap. Akala ko kapag pinakawalan kita, mapoprotektahan kita. Pero mali ako. Ang tunay na proteksyon ay panindigan ka sa harap ng lahat at sasamahan ka sa hirap man o ginhawa. Marcelo, hindi mo kailangang gawin to kung napipilitan ka lang dahil sa bata. Hindi ako napipilitan. Ingrid, mahal kita. Hindi bilang assistant, hindi bilang kaibigan. Mahal kita bilang babaeng nagpabukas ng mata ko na pwedeng maging masaya ang isang lalaki nang hindi nananakit. Ikaw ang nagpalabas sa akin sa hawla na ako mismo ang gumawa at kung kailangang kalabanin ko ang buong pamilya ko, ang lolo ko at ang lahat ng tao sa mundong to para lang makasama kayo, gagawin ko. Ito ang madamdaming paliwanag ni Marcelo sa kanya. Nagsimulang manggilid ang mga luha sa mata ni Ingrid. Paano ang mama mo? Paano ang reputasyon mo? Kasama ko si mama. Lalaban na rin siya. At ang reputasyon? Hindi ako ang magiging pinaka-kontrobersyal sa Monteverde. Basta't sa pag-uwi ko, sa bawat araw, kayong sasalubong sa akin. Dahan-dahang lumuhod si Marcelo sa harap ni Ingrid. Inilapit niya ang kanyang buka sa tiyan nito. Anak, narito si Papa. Hindi na ako aalis. Ituturo ko sa'yo kung paano maging matapang, hindi dahil sa dahas, kundi dahil sa pagmamahal. Hindi na napigilan ni Ingrid ang humagulgol. Niyakap niya ang ulo ni Marcelo habang ito ay nakaluhod sa harap niya. Sira ulo ka talaga, Marcelo. Pinaiyak mo ko ng sobra. Tumayo si Marcelo at hinarap si Ingrid. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngunit hindi pilit, hindi nagpapanggap, kundi totoong saya na ngayon lang niya na ilalabas. Magsisimula tayo uli, Ingrid. Walang sekretong itatago. Walang maskarang isusuot. Just you, me, and our little one. Hinalikan ni Marcelo si Ingrid ng matagal at puno ng pangako. Sa sandaling yon, ang reynang mapagpanggap na napakaarte tuluyan ng pumanaw
At mula sa kanyang paglisan ay isinilang naman ang verasyon talaga ni Marcelo na lalaking handang harapin ang anumang pagsubok para sa kanyang pamilya. Pero Ingrid, biglang sabi ni Marcelo pagkatapos ng kanilang halik. Ano yon? Kahit hindi na ako bakla, pwede pa rin ba akong mamili ng mga kurtina sa bahay natin? Masyado kasing boring ang taste mo eh. Sige na Marcelo, ibibigay ko na sa iyo ang trabahong yun. Basta, ikaw ang magbubuhat ng mga mabibigat na gamit dahil marami akong nais na dalhin sa paglipat ko sa poder mo. Deal, sagot ni Marcelo sabay kindat. Yakap nila ang isa't isa at ayaw pang bumitaw ni Marcelo. Hinayaan niya na ito dahil mukhang naging miserable talaga ang nagdaang mga araw ni Marcelo nung wala siya sa tabi nito. Pwede bang magtanong? Sige lang mahal ko. Si mama mo, kamusta na siya? Napangiti si Marcelo bago sumagot. She's fine. Parehas kami ni mama na nangako na magsisimula ulit. Salamat din sa iyo dahil namulat din si mama. Napangiti na lang si Ingrid na hindi pa rin mapigilang maluha dahil sa nangyayari. Ang mansyon ng mga Monteverde ay muling nabulabog pero sa pagkakataong to, hindi dahil sa utos ni Don Severino, kundi dahil sa isang tawag na natanggap ng pamilya mula kay Marcelo. Isang grand family dinner ang itinakda at lahat ng barakong pinsan at kapatid ni Marcelo ay naroon. Naghihintay kung anong bagong eksena ang gagawin ng kanilang tinatawag na prinsesa. Sa loob ng dining hall, mausok ang paligid dahil sa mga inihaw na karne at amoy ng mamahaling alak. Nakaupo si Don Severino. Ang muka ay seryoso at tila naghihintay ng paliwanag. Nabalitaan kasi nito ang pagiging duwag ni Marcelo. Nasaan na ba ang kapatid niyo? Sabi niya alas 7. Alas 7:30 na. Baka nagpapa-facial pa yun. Asar ni Hunter habang tumatawa. Baka nahihirapang mamili ng gown na isusuot. Dagdag ni Gunner na sinundan ng malakas na tawanan ni Bullet. Ngunit biglang tumahimik ang lahat nang bumukas ang malaking pinto ng dining hall. Pumasok si Doña Elena. Suot ang isang eleganting dark blue dress. Pero ang mas nakakuha ng atensyon ng lahat ay ang lalaking nasa likod niya. Isang lalaking nakasuot ng maayos na itim na polo. Nakatupi ang manggas hanggang siko na parang ipinapakita ang matitigas na braso. At may seryosong ekspresyon pa na talagang litaw ang pagiging magandang lalaki. Kasunod niya si Ingrid na suot ang isang light yellow maternity dress na lalong nagpatingkad sa kanyang ganda at sa kanyang bahagyang lumalaking tiyan. Marcelo? Gulat na tawag ni Bullet. Tumayo siya at sinuri ang kapatid mula ulo hanggang paa. Anong nangyari sa'yo? Nasaan ang pink mong necktie? Huminga ng malalim si Marcelo. Ang kanyang boses nang magsalita siya ay para bang hindi matitinag dahil sa malalim, baritono at puno ito ng otoridad. Gulat ang lahat dahil ngayon lang narinig ang boses na matagal niya nang hindi nagagamit. Palagi kasing ipit, pabebe o maarte ang kanyang tono. Ngunit ngayon, Monteverde na talaga siya na matagal na nga niyang ikinubli. Wala nang pink necktie, Bullet. Wala na rin ang Reyna na palagi ninyong pinagtatawanan. Simula ni Marcelo, naglakad siya palapit sa hapag at hinarap ang kanyang lolo. Lolo, narito ko para ipakilala uli ang sarili ko. Ako si Marcelo Monteverde, ang inyong apo at ang lalaking magpapatuloy sa pangalan natin. Ngunit hindi sa pamamagitan ng dahas, kundi ng may paninindigan. Hindi ako susunod sa yapak ng mga pinsan ko o ng aking kapatid, mas lalo na ng aking ama. Hindi na ako magtatago pa. Paninindigan ko na to, Lo. Ngunit ang lahat ay ayon sa nais ko. Hindi ako madidiktahan ng kahit na sino. Napatayo si Don Severino. Tinitigan niya ng matagal si Marcelo. Nakita niya ang pagbabago sa mga mata nito. Wala nang takot. Wala nang pag-aalinlangan. Anong ibig sabihin nito, Marcelo? Ibig sabihin nito, Lolo, tapos na ang pagtatago ko. Hinawakan niya ang kamay ni Ingrid at hinila ito sa tabi niya. Nagpanggap akong mahina dahil ayokong maging malupit na katulad ng mga lalaki sa pamilyang to. Pero natutunan ko kay Ingrid na ang tunay na lakas ay ang pag-amin sa nararamdaman mo at ang pagprotekta sa mga taong mahal mo. I'm a man, Lolo. A man who loves this woman. A man who will be the father of my child. Napanganga sina Bullet, Gunner at Hunter.
Hindi sila makapaniwala. Ang malambot nilang kapatid, nakatayo ngayon sa harap nila. Mas matikas at mas kagalang-galang pa kaysa sa kanila na puro yabang lamang. So, hindi ka talaga bakla? Tanong ni Hunter. Hindi. At kung may problema kayo doon, handa akong pag-usapan natin yan. Sa paraang lalaki sa lalaki. Isang sandaling katahimikan ng namayani bago biglang humalakhak ng malakas si Don Severino. Sabi ko na nga ba'y may dugong leon ka rin, Marcelo. Pinatagal mo lang ang laro, pero sa huli ikaw pa rin ang nanalo. Lumapit ang matanda kay Marcelo at tinapik ito ng malakas sa balikat. Ngayon, nakikita ko ng tunay na tagapagmana ng Monteverde. Isang lalaking may utak at may puso. Hindi yung puro lamang yabang. Tila napahiya ang tatlo at napaiwas ng tingin. Ngunit hindi na para balikan pa ni Marcelo ang mga ito. Masaya na siya basta maisiwalat lang niya ang kanyang totoong katauhan. Ngayon, magiging matiwasay at normal na ang lahat. Ang salo-salo ay naging masaya. Sa unang pagkakataon, hindi na pangungutya ang naririnig ni Marcelo mula sa kanyang mga kapatid, kundi respeto. Nag-inuman pa sila, nagkwentuhan ng mga plano para sa kumpanya, at naging bahagi na rin si Ingrid ng pamilya. Kahit ang mga barakong pinsan ni Marcelo, naging malambot kay Ingrid. Tinitiyak na laging puno ang plato nito ng masasarap na pagkain dahil ang dinadala ni Ingrid ay ang pamangkin ng mga ito. Paano yun, Marcelo? Wala na magre-retouch sa opisina. Biro ni Bullet habang may hawak na baso ng alak. Ngumiti si Marcelo at uminom din. Huwag kayong mag-alala. Ang taste ko sa fashion, hindi yun mawawala. Pero gagamitin ko na yon para pagandahin ang magiging bahay namin ni Ingrid. Sabagay, sa inyong dalawa si Ingrid talagang tunay na bossing. Hindi tumutol si Marcelo. Totoo naman na si Ingrid ang masusunod na ang boss. Siya lang ang haligi ng tahanan. Pero mas matibay pa si Ingrid. Ang sarap lang sa feeling ni Marcelo na ganito ang usapan, hindi na tungkol sa problema. Nang mag-aalas 10 na ng gabi, humingi si Marcelo ng atensyon ng lahat. Kinuha niya ang isang maliit na box sa bulsa. Ang lahat ay natahimik. Humarap siya kay Ingrid sa gitna ng dining hall. Walang inaasahan si Ingrid na gagawin niya ito dahil ang alam lang nito, bibisita lang sila. Lumuhod si Marcelo gamit ang isang tuhod. Ingrid, mahal ko. Simula ni Marcelo, ang kanyang boses bahagyang nanginginig, hindi dahil sa kung ano, kundi dahil sa grabing kaba. Salamat dahil hindi ka sumuko sa akin. Salamat dahil tinulungan mo kong hanapin ang lalaking version ko na matagal ko nang itinago. Ikaw ang nagturo sa akin na hindi kailangang maging malupit para maging matapang. At ikaw ang dahilan kung bakit gusto kong gumising araw-araw ng may saya. Binuksan ni Marcelo ang box. Isang kumikinang panasingsing ang nakalagay sa box. Simple pero napakaganda. Ingrid, hindi ko may papangako na magiging madali at perpekto ang lahat. Pero may papangako ko na mula sa araw na to, ako ang magiging sandigan ninyo ng baby natin. Walang maskara, walang pagpapanggap. Will you marry me? Will you be my wife? Please, pakasalan mo ko. Hindi ko na to kayang patagalin pa, mahal ko. Pasensya na kung nabigla kita. Umiyak si Ingrid sa sobrang saya. Tumango siya ng paulit-ulit. Yes, Marcelo, yes. Kahit maging mas maarte ka pa sa akin, pakakasalan pa rin kita. Mahal na mahal din kita, Marcelo. Sa wakas, dito rin pala ang hantungan natin. Darating din pala sa point na hihilingin mong pakasalan kita. Nagpalakpakan ng lahat. Niyakap ni Marcelo si Ingrid at hinalikan ito sa harap ng kanyang buong pamilya. Ramdam ni Ingrid ang init at lakas ng mga bisig ni Marcelo. Isang yakap na punong-puno ng katiyakan at pag-ibig. Aba, mukhang magkakaroon na tayo ng kasalan sa hasyenda. Ilabas ang pinakamahal na alak. Ipagdiwang natin ang pagbabalik ni Marcelo at ang pagpasok ni Ingrid sa pamilya. Sigaw ni Don Severino. Habang nagkakasiyahan ng lahat, lumabas muna sina Marcelo at Ingrid at nagtungo sa veranda para magpahangin. Tumingin sila sa kalangitan na puno ng bituin. Sir, Marcelo, seryoso na talaga to, no? Wala nang bawian. Hinalikan ni Marcelo ang tuktok ng ulo ni Ingrid. Wala na, mahal.
Mula ngayon ang tanging drama na gagawin ko kung paano tayo magiging pinakamasayang pamilya sa mundo. At saka ano? Kailangan nating pag-isipan ng pangalan ng baby. Gusto ko, sounding expensive. Pero wag kang mag-alala. Hindi ko siya papasuotin ng glittery boots kung ayaw niya. Natawa si Ingrid at niyakap ng mahigpit ang kanyang asawa. Kahit ano pang itawag natin sa kanya, basta't katulad mo siya. Isang taong marunong magmahal at may matapang na puso, masaya na ako. Sa hasyenda ng Monteverde, natapos ang gabi na may bagong simula. Ang bading na CEO, hindi na nagpapanggap. Ito na ang kanyang magiging asawa at ama ng kanyang dinadala. At ang kanilang kwento, hindi na lamang tungkol sa isang pagkakamali ng isang gabi, kundi tungkol sa pag-ibig na napakamahiwaga talaga, na kayang baguhin ang kahit na anong tadhana. Excited na akong lumabas siya. Sana wag kanyang pahirapan sa panganganak. Nakita niya na may pag-aalala sa ekspresyon ni Marcelo, pero agad niya itong pinawi. Basta nasa tabi kita, makakaya ko lahat, para sa'yo at para sa anak natin. Sambit ni Ingrid na ikinangiti naman ni Marcelo. 9 na buwan nang mabilis na lumipas, na halos hindi nila namalayan. Pero para kay Marcelo Monteverde, ang bawat araw ng paghihintay ay parang isang marathon. Wala na ang kanyang dating hilig na mga night out sa mga bar. Pinalitan na ito ng pagbabasa ng mga libro tungkol sa gentle parenting, pag-aaral kung paano mag-assemble ng crib, pagmamasahe sa namamagang paa ng kanyang asawang si Ingrid. Madaling araw, habang mahimbing ang tulog ng dalawa, biglang naramdaman ni Ingrid ang kakaibang kirot. Marcelo, gising! Agad na napabalikwas si Marcelo. Sa isang iglap, gising na gising ang kanyang diwa. Bakit, mahal? Teka, nasaan ang mga bag? Nasaan ang susi ng kotse? Nasaan ang tubig? Marcelo, relax. Huwag kang magpanik. Mas lalo kong kinakabahan sa iyo eh. Hindi ako nagpapanik. I'm just moving para mawala din ang kaba ko. Binuhat niya si Ingrid na parang isang tunay na action star. Diretso sa sasakyan. Wala nang reklamo ng kung ano-ano. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang kaligtasan ng kanyang mag-ina. Paglipas ng ilang oras sa loob ng delivery room, isang malakas na iyak ang bumasag sa katahimikan. Isang malusog na baby boy. Nang ilabas ang bata at ipakita kay Marcelo, hindi napigilan ng matikas na CEO ang humagulgol. Hindi ito yung iyak na maarte. Wala na yun. Limot niya na iyon. Naiyak siya kasi naramdaman niya ang pinakamalaking tagumpay sa kanyang buhay. He's perfect, Ingrid. Bulong ni Marcelo habang hinahalikan ng noo ng pagod na asawa. Kamukha mo. Salamat naman at hindi siya nagmana sa ilong ng mga kapatid ko. Marcelo naman, nasa hospital pa tayo. Namimintas ka na naman. Biro ni Ingrid, pero bakas ang labis na saya sa kanyang mga mata. Pinangalanan nilang Marcelo Mays Monteverde III, isang pangalang dala ang tradisyon ng pamilya. 3 buwan nang lumipas, tila napakabilis lamang. Marahil sa sobrang saya nila, hindi nila namamalayan. Ang executive office ng Monteverde nagkaroon ng malaking pagbabago. Hindi na lang ito opisina ng isang seryosong CEO. Mayroon na itong maliit na playpen sa gilid at isang electric breast pump sa ibabaw ng side table at mga makukulay na laruan na nakahalo sa kanyang mga papeles. Pumasok ang mga kapatid ni Marcelo, sina Bullet, Gunner at Hunter, para sa isang biglaang meeting. Pero natigil sila sa pinto nang makita ang kanilang kapatid. Si Marcelo, ang lalaking kinatatakutan ng mga tauhan, ay kasalukuyang nakasuot ng baby carrier. Nakadapa sa dibdib niya si Baby Miss na mahimbing na natutulog. Sa isang kamay, hawak ni Marcelo ang kanyang fountain pen para pumirma ng mga dokumento. At sa kabilang kamay naman, maingat niyang tinatapik-tapik ang likod ng anak niya. Oh, bakit kayo nandyan? Pasok na kayo, pero huwag kayong maingay Kapag nagising si Miss, kayo ang magpapatulog sa kanya. Seryoso ko. Banta ni Marcelo sa mahinang boses. Dahan-dahang pumasok ang 3. Tila mga aninong naglalakad para hindi makagawa ng tunog. Grabe Marcelo, iba ka na talaga. Ang dating Queen Company, ngayon ay King of Lullabies na. Biro ni Bullet sa mahihinang boses. Tumigil ka, Bullet. Mas mahirap magpatulog ng sanggol.
kaysa mag-negotiate sa mga kliyente sa Singapore. Anong balita sa shipment sa Batangas? Habang nagmi-meeting sila, pumasok si Ingrid, bit-bit ang ilang bote ng gatas. Oh, nandito pala ang mga uncle. Saktong-sakto, kailangan ni Miss magpalit ng diaper. So sino ang volunteer? Agad na nag-iwas ng tingin sina Gunner at Hunter. May meeting pala kami sa labas. Una na kami. Mabilis nilang sagot at lumabas ng opisina. Napatawa na lang sina Marcelo at Ingrid. Nang maiwan silang dalawa, ibinaba ni Marcelo si Miss sa crib at lumapit kay Ingrid. Inakbayan ng asawa at pinanood ang natutulog nilang anak. Alam mo Ingrid, nung una kitang nakita bilang assistant ko, akala ko ikaw ang pinakamalaking sakit ng ulo sa buhay ko. Wow ha? At akala ko rin naman noon, ikaw ang pinakamaarting boss sa balat ng lupa na mas marami pang skincare kaysa sa akin. Pero tignan mo tayo ngayon, sinong mag-aakala na ang one night stand dahil sa sobrang kalasingan, mauuwi sa ganito, isang pamilya, isang totoong buhay. Hinawakan ni Marcelo ang kamay ni Ingrid, tsaka ito hinalikan. Salamat Ingrid, salamat dahil hindi ka natakot sa maskara ko. Salamat dahil naniwala ka na may lalaki sa loob ko na karapat-dapat mong mahalin. Salamat din Marcelo. Salamat dahil pinili mong maging matapang para sa amin. Kahit na minsan, bumabalik pa rin yung arte mo kapag nakakakita ka ng dumi sa sapatos mo. Hey, hygiene is important. Lalaki ako pero hindi ibig sabihin nun magiging madungis na ako. Paglipas ng ilang araw, dinala ni na Marcelo at Ingrid si Baby Mace sa Hacienda Monteverde para bisitahin si Doña Elena at Don Severino. Sa malawak na hardin, nakita ni Ingrid ang kanyang biyana na si Elena na nagtatanim ng mga bulaklak, isang bagay na hindi nito nagagawa noon dahil sa takot at depresyon. Ngayon, may ngiti na ito at masiglang nakikipag-usap sa mga tauhan. Si Don Severino naman, karga-karga si Miss habang naglalakad sa tapat ng mga portrait ng pamilya. Tingnan mo apo, dito ka magsisimula. Hindi ka kailangang maging marahas para igalang ka ng mga tao. Tularan mo ang tatay mo, isang lalaking marunong lumaban ng may puso. Sabi ng matanda sa sanggol. Nang marinig ni Marcelo mula sa malayo, naramdaman niya ang isang uri ng kapayapaan na hindi niya naramdaman noong suot pa niya ang kanyang maskara. Ang kapayapaan ng pagiging totoo. Marcelo, tingnan mo. Turo ni Ingrid sa isang maliit na paru-paro na dumapo sa kamay ni Miss. Parang sinasabi niyang magiging makulay pa rin ang buhay natin. Oo naman, sagot ni Marcelo. Inalalayan niya si Ingrid habang naglalakad sila pabalik sa mansyon. Dahil ang kwento natin ay hindi lang tungkol sa isang bading na CEO at ang kanyang assistant secretary. Ito'y kwento ng dalawang taong nagligtas sa isa't isa mula sa kani-kanilang mga takot. Tumigil sila sa gitna ng daan at hinarap ang isa't isa. Ang dating boss at assistant ngayon ay mag-asawa na at mga magulang. Ang gulo, ang tawa, ang mga iyak at ang mga asaran, lahat ng yun bahagi na ng kanilang makulay na kwento. I love you more, sagot ni Marcelo bago siya nagbigay ng isang matamis at seryosong halik na tila nagsasabing tapos na ang pagpapanggap. Dito na nagsisimula ang totoong kaligayahan. Hindi pa ito ang huli, pero ito ang magiging pundasyon nila, iging 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 pundasyon nila, iging